Sa mundo ng aliwan, kung saan kumikislap ang mga ilaw at laging nakangiti ang mga mukha, may mga lihim na pilit itinago sa likod ng kamera. Sa likod ng mga magagarbong ngiti at tagumpay, may mga kwento ng inggit, pagkakanulo at trahedya na bihirang marinig ng publiko. Ito ang mga kasong yumanig sa industriya, mga pangyayaring nagbago ng buhay ng mga artista, pamilya at tagahanga. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Ang kaso ni Humeng Long ay muling yumanig matapos lumabas ang nakakabiglang hinala tungkol sa isang di umano'y electronic ankle monitor na tila nakatago sa loob ng kanyang pantalon. Mula noon, ilang artista na konektado sa insidenteng ito ang napansin na nagpapakita ng sunod-sunod na kakaibang palatandaan. Mga binurang schedule, bigla ang nagiging aktibong account at pati na rin ang usap-usapang posibleng stand-in ang lumalabas sa publiko. Kasabay nito ang biglaang pagluwag ng duyan sa pagbanggit ng pangalan ni Humeng Long, pati na ang malakas na pagbalikwas ng publiko ay nagpapakitang maaaring nagbabago na ang ihip ng hangin. Mula sa paggalaw ng stock market at pagbabago ng takbo ng box office hanggang sa tahimik na mga paraan ng pag-alala sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, lahat ay tila papunta sa iisang malaking banggaan sa pagitan ng alaala, hustisya at kapangyarihan. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga pangyayaring ito? Alamin natin ang buong detalye sa episode ngayon. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Sa mga nakaraang araw, mainit na pinagtatalunan online ang mga chismis tungkol sa isang electronic ankle monitor. Ilang netizens ang nagbahagi ng mga larawan na sa unang tingin ay parang may nakaumbok sa ilalim ng pantalon ni Humeng Long at ang itsura nito ay kahawig ng isang ankle monitor. May kaparehong larawan din na lumitaw sa iba't ibang pagkakataon. Ngunit may mga netizens ding tumutuligsa sa interpretasyong ito. Halimbawa, ang unang larawan ay galing lamang sa isang screenshot ng video at nang suriin ang orihinal na footage, mukhang tiklop lang ng tela ang nakikita. Sa ikalawang larawan naman, mahaba ang pantalon at nagkumpol sa may bukong-bukong kaya nagbukang nakaumbok. Sa pangatlo, natutulak patas ang tela dahil sa suot niyang high-top na sapatos. Dahil dito, may ilan na naniniwalang maaaring haka-haka lamang ang teorya tungkol sa ankle monitor at kulang pa sa matibay na ebidensya. Gayunpaman, may iba ring hindi sang-ayon. Sabi nila, kung ilang larawan lang ang basihan, paano mo masisiguro na hindi kailanman nabigyan ng ankle monitoring si Humeng Long? Kaya paano mo titingnan ang detalyeng ito? Maaaring iwan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at ibahagi ang inyong pananaw. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin kapag may electronic ankle monitor? Kapag nasuotan ang isang tao ng electronic ankle monitor, para na rin siyang nakakulong sa isang hindi nakikitang selda. Ayon sa ilang dokumentaryo, nakakabit ito sa bukong-bukong at may built-in GPS na tuloy-tuloy na nagpapadala ng lokasyon ng nagsusuot sa mga otoridad. Bawat hakbang, bawat galaw at bawat direksyong tinatahak ay sinusubaybayan. Kapag may napansing kakaibang kilos tulad ng masyadong matagal na hindi gumagalaw, paikot-ikot na paglalakad o biglaang mabilis na paggalaw, nag-aalerto ang device at pwedeng magsagawa ng manual inspection. Kapag nalampasan ng nagsusuot ang itinakdang hangganan, maaaring maglabas ang ankle monitor ng matinding kuryente na nagpapamanhid ng kalamnan at nagpapahirap makagalaw. Matibay din ito, mahirap tanggalin at hindi basta-basta nasisira kahit mabasa o masunog. May ilang nagtatanong na paano kung hindi na i-charge. Ngunit hindi rin pwede iyon. Pagkatapos ng 2 o 3 araw kapag mahaba na ang battery, automatic itong magpapadala ng signal at mapipilitan ang tao na i-charge ito. Kapag hindi naman na i-charge, maaaring puntahan ka ng pulis.
Para itong isang minultong tanikala na hindi mo basta matatakasan o mabibitawan. Sa ilang aspeto, ang bigat nito, pisikal man o psikolohikal, ay hindi nalalayo sa isang ordinaryong kulungan at kung gugustuhin ng isang tao na kontrolin ng iba, maaaring magamit ang ganitong device para sa ganoong layunin dahil matagal na itong umiiral at maging pribadong individual ay nakakabili nito. Sa ngayon, kumakalat ang mga usap-usapang nasa panganib umano si Chen Duling. Para raw patahimikin ang mga tagahanga. Naglabas ang kanyang studio noong ika-1 ng Disyembre ng isang biglang announcement ng schedule kung saan nakasaad na lilitaw siya sa mga pampublikong events sa Beijing sa December 16, 19 at 23. Marami ang naniniwalang kapag lumabas siya ayon sa schedule, kusang mawawala ang mga chismis tungkol sa posibleng pagkapahamak o pagka-detain niya. Ngunit ano ang sumunod na nangyari? Sa loob lamang ng nakaraang 2 araw, napansin ng ilang netizens na nawala sa Weibo ni Chen Duling ang schedule na dati itinuturing pang lifeline. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan. Kung layunin itong pigilan ng mga chismis, hindi ba mas mainam na ipin ito sa taas imbis na burahin? Ibig bang sabihin nito ay hindi na siya makakadalo? Bagamat may mga bagong post mula sa kanyang account, sinabi ng ilang netizens matapos ikumpara ang mga larawan na posibleng stand-in ang nasa kuha o kaya'y lumang larawan lamang na in-upload ng staff. Ang ganitong uri ng paghahawak na puro text pero walang totoong paglitaw ay kahawig ng hindi pangkaraniwang nangyari noong insidente kay Yumeng Long. Sa isang episode ng Sumali News Entertainment sa Taiwan, binanggit din nila ang isang issue tungkol sa kilalang mainland actress na Dilraba Dilmurat na minsang nakatrabaho ni Yumeng Long at personal na nakakilala sa kanya. Matapos pumanaw si Xiao Yu, nagpost din si Dilraba ng mensahe ng pagkikiramay sa Weibo. Kamakailan, lumabas ang balitang ang bago niyang drama na Proud Rise of Qingrang ay nagbigay sa kanya ng talent fee na 8 million yuan. Mas malaki pa ang kinikita niya bago ipatupad ng mga otoridad sa China ang limitasyon ng talent fees, ngunit kahit ngayon ay itinuturing pa rin itong mataas kumpara sa ibang artista. Gayunpaman, tila hindi ganoon kadaling kitain ang halagang ito. Ayon sa mga tao mula sa kanyang production team, nagbawas daw si Dilraba ng pagkain ng halos 2 linggo at sobrang nagbawas ang kanyang timbang. Dahil dito, naapektuhan ang kanyang pisikal at mental na kondisyon kaya nagkaroon siya ng ilang health concerns. Ito ang opisyal na paliwanag, ngunit sa isang kamakailang event, napansin ng mga nakadalo na iba ang itsura ng taong nagpakilalang Dilraba. At dahil nangyari ito pagkatapos mismo ng insidente ni Yumeng Long, lalo pang tumaas ang pag-aalala ng netizens kung may hindi rin bang magandang nangyari sa kanya. Tulad ni Yu, mula rin siya sa Xinjiang, kilala bilang isang napakagandang mukha at matagal nang tinatamasa ang matinding kasikatan. Dahil dito, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mabilis na naging mainit na paksa ng online discussion. Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanya? Maaari mong ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Samantala, may isang netizen sa platform X na nagbahagi ng balitang good news. Ayon sa kanya, sa Douyin, maaari mo na ulit i-type ang 3 karakter na Yumeng Long. Tama ang narinig mo dahil sa nakalipas na ilang buwan, ang pangalang ito pati na ang Xiao Yu, pati ang fish emojis at maging ang mga account na tumutukoy sa paghuli o pagbenta ng isda ay hindi ma-search o ma-type sa Douyin. Parang naging bawal na bawal banggitin ang pangalan na iyon kahit sa pinakasimpleng paraan, ngunit ngayon, may siwang na raw sa pader ng censorship. Marami ang nagpunta agad sa iba't ibang comment sections para subukan ito at may mga nagtagumpay na muling i-type ang pangalan ni Yumeng Long. May mga nag-iwan pa ng mensaheng may halong emosyon at sinabing ang saya naman sa wakas. Sa wakas, muli na nating mababanggit ang kanyang pangalan. Ngayon, maaari na ring mag-post ang mga tao ng mga larawan niya ng hayagan pero ang tanong,
Ito ba ay simpleng pagkakamali lang sa automated censorship system o may hindi nakikitang galaw sa politika na tahimik na nagbabago ng direksyon? Mula Setyembre hanggang Nobyembre ngayong taon, napansin ng mga netizens na ilang opisyal na Weibo accounts ng mga ahensyang konektado sa Chinese Community Party, kabilang na ang Zhenjiang Ecological Environment Bureau, National Meteorological Administration, People's Daily Science Channel at maging ang National Wetland Park ay kakaibang nag-embedded ng 3 karakter na yumanglong sa kanilang opisyal na post. Halimbawa, noong ika-30 ng Setyembre, isinulat ng Zhenjiang Environmental Bureau ang linyang, ang Mist-Terrain Pavilion ay lumitaw ng bahagya sa malabong yumanglong. Noong ika-30 ng Oktubre, nag-post naman ang Meteorological Bureau ng kakaibang pangungusap. Noong ika-21 ng Nobyembre, ang People's Daily Science Channel ay naglabas din ng post na naglalaman ng pangalan. At noong ika-25 ng Nobyembre, ang Shishi National Wetland Park ay gumawa rin ng ganoong klase ng paglalahad. Coincidence lang ba ang lahat ng ito? Para sa maraming netizens, ito ay hindi coincidence. Marami ang naniniwalang maaaring ito ay signal na sinasadyang ipadala ng mga media outlet na umunoy nakahanay sa isang anti-Xi faction sa loob ng sistema. Sa mahigpit na kontroladong propaganda machinery ng CCP, hindi raw kailanman random ang pagpili ng mga salita kaya lumabas ang tanong. Ito ba ay tahimik na puwersahang pag-atake sa grupo ni Xi Jinping gamit ang isyu ni Yumanglong bilang bahagi ng kanilang internal na tunggalian sa kapangyarihan? Kung ating iisipin, sa mga usap-usapang listahan ng 17 katao na di umunoy magkakasama noong araw na napasama si Yumanglong, sino-sino ang sinasabing naroon? Ayon sa mga kumakalat na ulat, kasama raw dito si Xi Yuanping, kapatid ni Xi Jinping at ang sinasabing anak sa labas ng isang malapit na kaalyado ni Xi. Kaya ang tanong ngayon, ang pag-alis ba ng block sa pangalan ni Yumanglong ay dahil lamang nanalo pansamantala ang kabilang puwersa? O baka naman ito ay isang panandaliang pagluwag para maibsan ang galit ng publiko? Sa kabila ng lahat, ang katotohanang maitatype na muli ang pangalang ito ay bunga ng patuloy na pagsisikap ng mga ordinaryong tao na hindi tumigil sa pagkwestiyon at paghahanap ng sagot. Sa mga nakaraang araw, madalas mag-post ng videos ang mainland actor na si Li Tingzhi kung saan ibinabahagi niya ang datos tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng industriya ng entertainment. Ayon sa kanya, ang taon na ito ay may pinakamalaking wave ng kawalan ng trabaho sa kasaysayan ng industriya. Sinabi niyang 65% ng mga aktor ay walang trabaho sa buong taon pero para sa kanya, masyadong magaan pa ang bilang na iyon at mas malapit daw sa 80% ang totoong halaga. Nagbahagi rin siya ng isa pang numero na noong 2020. Ang karaniwang kita ng isang aktor ay nasa 8 million yuan, ngunit ngayon ay bumagsak na sa mas mababa sa 2 million yuan at para lamang iyon sa ilang top stars. Para sa karamihan, bumagsak ang talent fee sa isang ika-10 ng dati samantalang ang maraming ordinaryong artista ay halos walang kita ngayon. Diretsahan niyang sinabi na kung magpapatuloy ito, talagang nasa bingit na ng pagbagsak ang propesyon ng pag-arte. Maraming netizens ang dumagsa sa comment section ng kanyang videos habang nagpo-post ng mga larawan ni Yumanglong at nagsasabing ibalik ninyo siya. Nandito kami at handang gumastos para suportahan ang industriya. May iba pang nagsabi na ngayon nila nakita ang katotohanan at sa wakas ay nagising sila. Samantala, ang Mango Media, isa sa pinakamalaking kumpanya sa entertainment ecosystem ay bumagsak na higit 30% sa loob ng 2 buwan mula halos 40 yuan pababa sa 24 yuan ang stock price. At heto pa ang nadiskubre ng mga netizens. Noong ika-23 ng Setyembre, mas mababa pa sa 2 linggo matapos ang insidente ni Yumanglong, isang bagong kumpanya ang biglang lumitaw, ang Mango Creative Development. Kung ating iisipin ang timing, hindi ba't sobrang tamang-tama ito? Ayon sa datos ng Tianyancha, ang legal representative nito ay si Cheng Hao at may rehistradong kapital na 80 million yuan.
Napakalawak ng business scope nito mula online cultural operations hanggang internet information services at data processing. Sa listahan ng shareholders, puro core companies ng tinatawag na Mango System kabilang ang Changsha Maoan Development Investment, Mango Supermedia at Mango Media. Para sa mga sanay na sa pamumuhunan, malinaw ang mensahe. Ito ang tinatawag na pagpapalit ng shell para ipagpatuloy ang kita. Dahil dito, sumabog ang opinion online. Marami ang nagsabi na malinaw na isang asset transfer ito. Anila, natatakot ang mga ito at pakiramdam nila ay sira na ang Mango Supermedia brand kaya nagmamadali silang gumawa ng bagong malinis na kumpanya at ilipat ang mga assets doon upang ipagpatuloy ang tugtog at sayaw. Ayon pa sa kanila, kapag tiningnan sa ganitong paraan, lalo lamang nitong pinapatibay ang impresyon na may matinding pangamba ang mga taong nasa likod nito. Sa labas ng stock market, ang movie theaters naman ang naging ikalawang larangan ng labanan. Ayon sa isang entertainment blogger sa Jiangsu, ang pelikulang My World Without Me na pinagbibidaan ni Tian Hairong ay kumita lamang ng 2.83 million yuan sa unang araw nito at lalo pang bumagsak sa 2.3 million yuan sa ikalawang araw nito. Dahil sa ganitong trend, agad na binawasan ng mga sinehan ang screening rate nito mula 5% pababa sa mas mababa pa sa 2%. Sa huli, umabot lamang ito ng 5 araw bago tuluyang umatras mula sa mga sinehan, isang tahimik ngunit malinaw na pagkatalo. Kahit gaano pa man ang pag-apela ni Tian Hairong mula sa luha, sa emosyon at sa paliwanag, hindi niya nabawi ang simpatya ng mga netizens kahit kaunti. Isang vlogger pa ang nagbigay ng komentong maraming tao ang nakaramdam ng matinding kasiyahan. Sa wakas, nagtagumpay ang mga tao laban sa kapangyarihan ng kapital. Ang mga tao online ngayon ay tunay na nagkakaisa at napakalakas. Sa isang banda, tila sampal ito sa mukha ng mga dating kumpiyansang kapitalista. Dahil ngayon, hindi na basta-basta maaaring imanipula ang box office. Ang audience mismo ang pumipili at iyon ang tanging katotohanan na hindi nila kayang galawin. May isa pang usap-usapang ulat na isang netizen sa Chongqing umano ang nakakita kay Cheng Ching Song, isang kilalang direktor sa isang real estate registration center at pinaghihinalaang maaaring nagbebenta ito ng ari-arian para makakuha ng cash. Ang mga dating maingay at matapang ay biglang natahimik na para sa marami. Malinaw na indikasyon ng takot at ng paghina ng proteksyon na dati nilang inaasahan. Noong ika-4 ng Disyembre, mabilis na kumalat online ang isang larawan mula sa Pengpu Shinkan Station ng Shanghai Metro. Sa gitna ng abalang istasyon na puno ng surveillance cameras, muling lumitaw sa isang napakalaking electronic screen ang imahe ni Yu Menglong. Ang sandaling iyon ay nagpaiyak ng napakaraming tao. Sa ganoong lugar na maigpit ang kontrol at kung saan pinapatahimik ang lahat, pinipili pa rin ng mga tao sa Shanghai na gumamit ng ganitong tahimik ngunit makapangyarihang paraan upang sabihing alalahanin siya at hindi siya nakalimutan. Gayunpaman, kasulukuyang sinusuri pa ang eksaktong petsa kung kailan kuha ang larawan at hindi rin tiyak kung ipinapakita pa rin ang imahe sa estasyon ngayon. May mga netizens din mula sa mainland China na nagbabahagi ng karanasan nila sa post office habang nagpapadala ng mga liham na humihingi ng hustisya para kay Yu Menglong. Ayon sa staff, napakaraming tao ngayon ang nagpapadala ng mga liham papuntang Beijing at mauubos na ang mga selyo. 8 beses nang pumunta roon ang netizen na nagkwento at ngayon lang daw niya narinig ang ganitong pangyayari. At sa sarili nito, iyon ay pag-asa. Sa Taiwan naman, masasabi raw na namumulaklak sa lahat ng dako ang mga memorial activities. Bukod sa Taipei, Tainan at Keelung, noong ika-5 ng Disyembre, nagpost ang isa pang netizen sa threads at sinabing paglabas niya ng istasyon ay makikita niya ang tanawing iyon at talagang naaantig siya.
Makikita sa larawan ang isang napakalaking imahe ni Yumanglong na nakasabit sa isang mataas na gusali at may malaking QR code sa ilalim. Kapag iniskan, direktang dinadala ito sa Global Joint Signature Campaign na humihiling ng hustisya para sa kanya. Sabi ng iba, ang oras daw ang pinakamabisang paraan para makalimot, pero pagdating kay Yumanglong, malinaw ang posisyon ng mga netizens. Lalaban sila taon-taon at kahit gaano pa katagal, hahanapin nila ang hustisya hanggang dulo. Ano ang palagay mo tungkol sa pagsisikap na ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode.